Magandang umagang muli. So, sagutan na natin itong pang first week ng sa grade 8, learning task number 2. So, factor the following completely. So, wala tayong ibang gagawin kundi i-factor itong 5 given. And then, sagutan ninyo sa inyong answer sheet. Okay, kuhain natin ang ating sagutang papel. Okay, given number 1 will be, kopyahin muna sir, x squared plus 3x minus 18. Okay, ito yung number 1. Sagutan natin, ano? So, factor completely. So, ipapactor natin. Paano natin yan ipactor? So, pag kayo magpapactor, ilagay nyo na kaagad ang dalawang parenthesis, ano? Para mabilis. So, factor natin yung first term. X squared can be factored out x times x. So, walang iba. Ano? And then, ano naman yung ilalagay natin dito? Kung yan, ilalagay natin ditong number, ay magbabase tayo dun sa last term nung trinomial na pinapactor natin. Ano? So, yung sa last term, yan ay negative 18. Magta-trial and error tayo. So, gumamit muna kayo ng lapis para mas madaling ma-erase, ano? So, 18, ano bagang factors ng 18? 18 can be factored out as negative 2 times 9. Tama ba? Okay, and then, pag pinactored out daw natin ito, so negative 2 times 9 is negative 18. Pag pinag-plus natin siya, dapat makukuha natin yung gitna. Kuha nyo, dapat makukuha natin yung gitna dun sa trinomial. Yung second term, dapat ay makuha natin yung 3. Yung kanyang numerical coefficient na 3. Okay, i-add daw natin. So, again na, dapat pagka-factor nung constant nitong third term na factor as negative 2 and 9, i-add nyo para makuha yung gitna. I-add daw natin. Negative 2 plus 9 will be positive 7. So, makuha ba natin yung gitna? So, hindi. Ano? So, ibig sabihin, x na siya. Ito ay hindi na natin makukuha as factor. Balik na rin kaya naman natin yung negative, gawin naman nating positive 2, negative 9. Ano? Baka sakali. Okay, i-add uli natin. 2 plus negative 9 will be negative 7. Nakuha ba yung gitna? So, hindi pa rin. So, trial and error talaga. Dapat ay lapis para makapag-erase ng mabilis, ano? So, gumamit ng scratch. Kung so, gagaya ni sir, ito scratch lamang. Para sa pagsosolve ninyo, dun sa inyong sagutang papel, ay hindi puro bura. Okay? Factor out ulit natin. Maraming factors ang negative 18. Let's say 6 and negative 6 and positive 3 will be negative 18. So, i-add natin. Negative 6 at saka positive 3 plus. So, mas malaki yung 6 kaysa 3. So, that will be negative 3. Uy, sign lang. Diba? Okay, baliktarin natin. Sign. Kasi positive ang kailangan ko. Negative ito. Baliktarin natin. Negative 18. So, 6 times negative 3. So, i-add natin yung 6 plus negative 3. Okay. Mas malaki na yung positive ko plus negative 3. So, that will be 3. Nakuha din natin. Nakuha din natin ang ating hinahanap positive 3. So, kung titingnan ninyo yung pinactor nyo sa negative 18, so yung 6, so siya ay positive, kaya ay plus 6. And then yung 3 ay negative, kaya ilalagay nyo dun as negative 3. Okay? At yun ang complete factorization ng number 1. Okay? So, number 2, dapat pala marami tayong scratch nito Okay, number 2, given, nakikibo ng ating camera. Number 2, we have 3x squared minus 9x minus 12. Okay, tabi muna yan. Dito tayo sa ating scratch paper. Magalaw na naman ang ating camera. Okay, again, pa-factor natin, gawa na ulit tayo ng dalawang parenthesis.
So, 3x squared, i-factor natin. Walang iba ang 3 kundi 3 and 1. So, kaya na ay 3x times x lamang. Okay? And then, kuhaan uli natin yung constant term natin. Yung third term, negative 12. Oh, negative na naman. Negative 12 can be factored out as, ano yan? Sige, negative 2 and 6. Trial and error, ano? So, para makita nyo lang. And then, i-plus uli natin. Teka. Hindi pala natin pwedeng i-plus ng basta-basta dahil mayroon tayong isasalang-alang na constant dito sa first term. Hindi kagaya nung unang sinagutan natin. So, makikita nyo, wala tayong isasalang-alang. Bakit? Dahil ito ay 1. Wala tayong isinalang-alang. Madali nating nakuha ito yung pagpa-plus kasi wala tayong isinalang-alang. Kuha nyo? Okay. Tingnan natin to. So, medyo tricky ng kaunti ito. So, dito, sinasuggest ni sir na lapis talaga ang gamitin nyo dito. Kasi ito ay ilalagay natin mismo dito. Yung pinactored out natin dito na negative 2 and 6 to come out with negative 12, ilagay natin para makita nyo yung sinasabi kong dapat i-consider na constant dito sa itong 3. Okay, so negative 2 and positive 6. Okay, so tingnan natin. Ita-times muna natin ito. Negative 2 times x will be negative 2x. And then 3x times positive 6 will be positive 18. And then saka natin siya i-add. So yan yung i-add natin ngayon. So pag in-add natin ito, dapat makukuha natin yung gitna. Gets nyo? Okay, add natin. Negative 2x plus 18x will be 16x. Malaki. Ang kailangan ko ay negative 9. Okay, so hindi ko i-erase to. Pakita ko muna sa inyo yung ibang factorization na 3x, yung ibang factor, at saka x. Kuhain naman natin ng kabaliktaran. Negative 12. And then, positive 2. Positive 2 and negative 6. So, binaliktad natin yung sign, ha? Pero, ang sagot pa rin niya, negative 12. So, ilagay natin plus 2, kasi positive, then minus 6. So, same process. Yung gitna muna, 2 times x will be 2x, and then, yung labas, 3x times negative 6 will be negative 18x, and then, saka ko lang i-add, So, 2x plus negative 18x ay ilan? Negative 16x. Negative nga. Kaya lang ay 9 naman dapat. Okay? Gets? Trial and error uli. 3x plus 2. Teka. Hindi pala 3x plus 2. Yung ating parenthesis, so yun yung 3x at saka x. Ano pa yung factors ng 12 natin? Na siguradong makukuha na natin ang ating gitna. Okay, ang 12 pala ay pwede ng 3 and 4. So, alin ang pwede natin gawing positive at negative dyan? 3 and 4. Okay, unahin natin kaya yung negative na 3. Tapos positive 4. So, minus 3. So, negative 3. Inuna natin negative 3 and then positive 4. So, unahin natin negative 3 and then 4 plus 4. Negative 3 times x is negative 3x. And then, 4 times 3 is 12x. And then, i-add natin. So, plus. So, negative 3 plus 12 is positive 9x. So, parehas na, 9 na. Ang kailangan natin, dun sa gitna. Kaya lang, positive naman ito. Ibig sabihin, babalik na rin lang natin yung sign. Okay? So, kuhain na natin. Balik na rin natin yung sign. So, we have 3x at saka x, balik na rin natin yung sign. So, gawin natin itong positive plus 3. And then, ito ay minus 4. Okay? Tingnan natin. So, we have 3 times x is 3x. And then, 3 times 4 is negative 12x. And then, add. So, i-add na natin.
So, 3x plus negative is negative 9x. So, nakuha na natin yung ating gitna dun sa given. So, ibig sabihin, ang complete factorization nito, ilagay na natin dito para kita ninyo sa tabi. Ang complete factorization niya ay yung kahulihan natin na solve. We have 3x. So, nasa na yun? Na ito. So, 3x plus 3. And x minus 4. X minus 4. Okay, so that will be our final answer. Okay? So, kuhain naman natin yung number 3. So, sa number 3, may scratch paper pa ba tayo? So, sa number 3, 18x squared plus 3x minus 15. Okay? Parang medyo mahaba-haba ang ating magiging video nito Number 3 pa lamang. Okay, so if factored out na uli natin sa magitan ng ating parenthesis. So, marami tayong consider. Malaki ang ating coefficient ng first term, 18 at saka 15. So, paano natin ito mapapadali? So, makikita ninyo, bigyan ko na lang kayo ng hint. Makikita ninyo na itong tatlong constant sa bawat term ay divisible by 3. Okay? Para hindi tayo lumayo. Itong tatlong term ay divisible by 3. So, ibig sabihin, itong first term, itong constant ng first term, at itong constant ng last term, ay parehas divisible by 3. I-divide na natin ng 3. So, ibig sabihin, by 3, so ito ay magiging 6x cubed. 6x lang. Sorry. And then, ito ay 3x. Tama ba? 6x times 3x is equal to 18x squared. Okay? Okay, ulitin ko. Ito ay divisible by 3, lahat. Kaya, so, pumasok na sa inyong kaisipan na i-divide na kuha na ninyo ng by 3. Kasi yung constant din is divisible by 3. Okay? Sakalaan tayo dito magta-trial and error sa negative 15. So, negative 15. So, by 3, trial and error din. So, 3 and 5. Unahin natin yung 3 as negative. Sulat natin. Negative 3 and then plus 5. Okay. Negative 3 times 3 is negative 9x. Then, the other one is 6x times 5 is 30. Oh, laki. 30x. And then, i-kuha natin, i-add. So, negative 9x plus 30x will be positive 21x. Oh, malayo. Ano? Laki. Ito yung ang kailangan natin ay positive 3. Okay. Kuha na uli natin yung factor natin. X tsaka 3x. Baliktarin naman uli natin. 15, and then ito ay positive yung una natin, and then gagawin natin itong 5. So, binaliktad natin ang sign. So, ito ay positive, plus 3, and then ito naman ay negative 5. Tama ba? So, 3 times 3x will be 9x. And then, 6 times 5. Is negative 30x. Aba, ay mas malayo ata ito. Negative 21x. Medyo matagal nga ito. Paano natin ito madadali? Okay. So, 3x. Okay, 21. Factored out ulit natin. So, 6x. At saka 3x.
So, negative 15. Ano pa baga ang kuha ng negative 15? Ay dapat i-consider na okay, so na ito dapat pala i-consider din natin dito yung nasa unahan talaga, no? So, sorry, na medyo nalimot na sir. Okay. So, ano kaya, baliktarin natin yung pagkakalagay noong dalawa. Unahin kaya natin yung 5. Ano? Unahin natin itong negative 5. So, isulat natin negative 15. So, that will be 3 and negative 5. Unahin natin yung kasi dun sa nauna nating dalawa, nauna natin yung 3. Isang negative 3 at saka isang positive 3. Ngayon naman, unahin natin yung 5. Nakakatambal nitong 6. Okay, negative 5 at saka positive 3. Tingnan natin kung trial and error, ano? Positive 3. Tingnan natin kung makukuha na natin yung ating middle term na 3x. Okay? So, negative 5 times 3x will be negative 15x. And then, parang tatama na. 6x rather, times 3 is positive 18. Tumama nga. Positive 18x, and then add. So, negative 15x plus 18x will be 3. Ano? Mas malaking positive kaysa dun sa negative. So, 3x na. Nakuha rin yung ating gitna. So, we have, ito, yung gitna natin, nakuha na 3x. So, ang complete factorization natin, ay na ito. So, ilagay natin sa ating final answer. So, final answer natin ay 6x minus 5 times the quantity of 3x plus 3. Okay, nakuha rin yung number na yun. So, pag hindi pa rin makuha, so, babalik na rin, nakuha natin, so, ginamit natin na una yung 3. So, pag hindi pa rin nakuha yun, balik na rin nyo naman, unahin nyo naman yung ikalawang factor. So, kagaya ng ginawa ni sir, inuna niya yung 5. Huwag nyo na lang balik na rin yung nasa unahan. Yun pa rin yung nasa unahan. Ang balik na rin nyo lang, kasi hindi na maglalayo ito kasi factors talaga nila ay 3. Kaya ito lang talaga ang tanging factors na gagamitin natin. So, pag hindi pa rin makuha, ibaliktad nyo naman kagaya ng ginawa ni sir. Okay. So, maraming salamat. Medyo mahaba yung kasunod nito ay next video. Thank you.